Pero wag naman, sana doon sa mga nasawi naman ay 35,000. So patuloy pong nilalakap ng ating mga regional offices sa Region 10, 12, at maging sa 9 kung meron pang ganong kalaking as 11, ganong kalaking apekto sa ating mga manggagawa. Pero ngayon, katatapos ko lang ng isang pagpupulong dito sa Quezon City naman, ito yung Occupational Safety Health and Hazard Office. Dito po sa may East Avenue, malapit dito. Kung saan binuo ko, nagbigay po tayo ng direktiba na kung dapat magkaroon ng intervention na una, ang DOLE mismo ay magkaroon na rin ng rescue team kasi sabi ko sa kanila, kayo yung nagbibigay ng clearance para sa mga safety officers. Pero hindi naman kayo pala marunong mag-rescue. So, pipilitin kong makabuo ng nararapat na rescue team para sa kanila at yung sa mental health, bahagi ng kanilang mandato pero hindi pa ganun ka-broaden sa kanilang pag-unawa ay yung pagbibigay ng trauma counseling, mga counseling, di ba? Ganon? Opo, doon sa mga pamilya ng mga manggagawa. So ito po yung ginagawa ko ngayong umaga. Kalalabas ko lang ng OS building. Pero yung sa grounds ay pipilitin natin makuha yung datos, hindi pa tapos kasi. Ang iniwasan natin, alam niyo naman, yung aftershocks din. Tama. Dahan-dahan po tayo doon. Pero for now kasi 'di ba marami naman regional offices on DOLE at tama maganda kasi kung nakita nyo yung mga video, ang dami ko na-traumatize na mga bata, di ba? Yung mga, ngayon lang sila naka-witness ng ganyan kalakas na lindol at naranasan mismo. Pero for now, dapat siguro pag mga sinasabi nyo, yung tungkol dito sa mga rescue o kaya yung mga counseling. Yes, bago po yan. Hindi po bahagi ng trabaho pa nila ngayon yan. Kaya ngayon lang ako nakabisita dito sa OSH office. Yung occupational. Nakabisita sa office, kaya dagdag trabaho sa kanila yan. Pero yung sa mga regional offices natin, yung atin naman pong mga regional directors sa Region 9, Region 10, Region 11, Region 12, ay patuloy ko pong kahapon nga po, nung nangyari ng 741, alas 8, ka-text ko na yung iba. At yung iba hindi lang makasubmit ng pictures kasi walang nawawala ang signal. Pero ngayon may kuryente na ata doon sa isang region, kaya may operations na rin sila. So yung sinasabi nyo lang, yung kasi alam ko yung opisina na yan, yung health safety, occupational health safety. Yun, meron ba tayo? Malapit sa Agham Road. Tama. Meron ba kayong mga ganyan na mga, let's say, yun na nga sinasabi nyo, parang confined lang sila sa NCR pero isa mga probinsya katulad ng Mindanao? Regional, meron po. Meron din kayo? Okay, makakatulong. Limited lang po ang personnel, 2, 3 lang Yun ang nalaman ko ngayon So hindi ganun kalaki. So yun ang pipilitin natin ma-enhance. Hindi siguro sa naging sitwasyon na ito, eye-opener sa akin. Pang 8 araw ko pa lang ho ngayon Hindi ko naman hawak itong OS dati. So i-strengthen ko po yan. Kahit kagaya po nung nangyari doon sa Angeles, bahagi po kami doon sa building inspection, sa construction. So, yun po yung mga nakikita kong mga loopholes na pwedeng palakasin pa sa mga darating na araw. Yung binabanggit nyo sa kanina na 15,000, ano yun? Support for the mga affected, yung mga nasugatan, or sa mga mga employer? Correct po. Sa mga empleyado po yun. 15K for each? Ganon? Yes, yung empleyado po. Na-apektado mismo. Yes. Okay. And then, syempre, NTC po yun. Okay. So, yung mga, let's say, naapektuhan din ng mga kumpanya, wala na kayo. Basta yung mga empleyado lang ang concern. Siyempre, labor. Ang mga insurance na sarili nila po yan, ang siguro ipoprocess nila. So, sa employees po tayo, yung compensation. So, tama. Kung maaga-aga ako matatapos dito sa mga pagpupulong ko, kasi ibang office yung ECC, nasa Makati po yun nasa QC ako ngayon Ang ruta ko ngayon, papunta na ng SSS. Pagkatapos ng OS, kung paano rin makakatulong ang SSS. Pero for now ba, may plano rin ho kayo na, let's say, tumungo rin sa, siguro coordinate with your regional offices para nga dito sa, gusto nyo isulong sa Mindanao? Pupunta kayo Mindanao or wala? Nagko-coordinate po ako sa kanila. Titingnan ko po yung puwang doon kasi sa 11, June 11 to June 12, meron po tayong National Job Fair.
Yung doon trabaho Oo, agad. tama, oo. So, June 11 yun. Kaya siguro, baka yung ilang job fairs natin ay makancel muna sa Jensan, Oo. maging sa baka sa Davao kung ano man, Oo. kasi bagamat hindi apektado yung directly Oo. yung ilang mga applicants natin, baka may mga kamag-anak sila Oo. na disrupt din ang pamumuhay. So, Oo. pinag-aaralan ko po ma-reschedule, ma-cancel muna yung Oo. ilang apektadong lugar. Oo. For now ba, Sek, meron ka bang datos na let's say, kasi ang sa ngayon 37 na ho yung namatay, no? 7.8 Opo. na lindol, no? Meron ka bang datos na in terms of mga workers talaga, yung mga tao, no? Yung mga manggagawa, ordinaryo? Kasi katulad nung isang fast food, nakitang-kita na paulit-ulit yung mga video Jollibee, pinapakita. Oo. Parang ang dami kasing tanong kung meron namatay ba doon, na-trap o may na-trap. May mga info Wala ka pa ba ako. tungkol doon? I have to admit, wala pa akong hawak ngayon kasi nga Oo. yung signal kagabi pa putol-putol. So, Oo. siguro mamaya, kompleto na ako dyan. At Okay. yung mga regional director naman patuloy yung pag-report sa akin. Kasi yung una muna namin sinecure din yung premises namin Oo. yung security guard, halimbawa nun sa Jensan, pinalabas Yeah, namin. Halos nag-collapse din yung building namin doon pinalabas ganun ba? muna namin siya. Opo. Okay. Kasi yung mga records, computer, nabagsakan. Oo. So, sa labas muna siya, bantayan lang yung building. Walang Oo. pasok kahapon, pinag-day off ko lahat po yun. For now ba may pasok na ba iba? Mga government Ang Sultan Kudarat natin? po, meron. Meron? Nag-report na ang Sultan Kudarat, may kuryente na, okay na yung kanilang operation. Pasok po sila. Pero sa At Jensan, nagbigay naman po ng Oo. clearance ang LGU. Sa Jensan at saka yung ibang lugar, okay naman na? Let's say, Hindi pa Yung sila, sa hindi kuryente, pa sila operational kasi talagang Oo. nagsasakan yung may mga Poste. feelings na Oo. wala na talaga Oo. Yung Sige. pina-safe keep ko lang yung mga records namin para hindi Oo. naman makaumulan, hindi Tama, naman tama. Oo. maapektuhan. Sige po, Secretary, sa oras ninyo at syempre, good luck sa Ay, maraming ating... salamat po, pero Oo. nakatutok po tayo rito kung ano Of po yung course, sa of course. mandato Oo. ng Oo. DOLE at ang naging Yes, reaction ko nga ngayon, of course. nagulat ako yung post office namin wala pang, sabi ko, kayo Yeah. nagtuturo ng safety. Yeah. Oo. Kayo nagde-designate ng safety Yun, officer. oo. Kayo nagre-require ng harness belt. Pero hindi wala naman pala tayong rescue team na pwede mga mag-demonstrate ng ganyan. kaukulang experience. So, yun po yung babaguhin ko po. Sige po. Nako, maraming salamat. Mabuhay ko kayo, Secretary. Thank you ho. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyo. Okay, yan ho si Secretary Francis Tolentino ng Department of Labor and Employment. Ang oras, 10:25 in the morning. Okay, magbe-break lang ho kami. Huwag ho kayong